Alam niyo ba, baka yung prutas na iniisip mong healthy at kinakain mo araw-araw ay tahimik nang sumisira sa kidney, asukal sa dugo o tiyan mo, lalo na kung may edad ka na. Kapag sinabing prutas, iniisip agad ng marami, ay healthy yan. Natural, galing sa halaman, makatas at masustansya. Pero ang hindi natin alam, may ilang mga prutas na kapag nasobrahan o kapag may iniindang karamdaman na ang katawan, pwede palang magdulot ng pinsala sa halip na ginhawa. Sa panahon ngayon na usong-uso ang healthy eating for seniors at anti-aging foods to eat every day, dapat mas mapanuri na tayo. Kasi minsan, ang nakasanayan ay hindi pala laging ligtas. Ngayon, tatalakayin natin ang isang prutas na akala mong healthy. Pero kapag senior ka na, may mga epekto pala ito na dapat mong bantayan. Hindi ito para matakot ka, kundi para magkaroon ka ng tamang kaalaman at makagawa ng mas maingat na pagpili. Lalo na kung seryoso kang magkaroon ng healthy lifestyle for seniors at gusto mong humaba pa ang buhay mo. Simulan na natin. Unang prutas, mangga. Sino ba sa atin ang hindi nahuhumaling sa matamis, makatas at amoy pa lang ay nakakagutom na hinog na mangga? Mapaalmusal, panghimagas o pampalamig. Staple ito sa mga bahay, lalo na tuwing tag-init. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang mangga ay isa sa mga prutas na pinakamataas ang sugar content. Oo, natural na asukal ito. Pero kapag may edad ka na, lalo na kung may diabetes o mataas na asukal sa dugo, ang sobrang mangga ay pwedeng magpalala ng kondisyon. Kapag tinanong mo ang isang doktor kung which fruits are good for health para sa mga may diabetes, kadalasan ay hindi kasama ang mangga sa top recommendation. Dahil isang medium-sized na mangga ay pwedeng magkaroon ng halos 30 gramo ng natural sugar. Iyan ay halos katumbas ng isang maliit na bote ng soft drink. Kung ikaw ay senior at gusto mong manatiling malakas, mainam na kontrolin ang dami. Pwede pa rin naman pero kalahati lang ng hiwa at huwag araw-araw. May mga senior kasi na dahil mahilig sa prutas, iniisip na safe ito kahit walang limitasyon. Pero sa totoo lang, kapag senior ka na, nutrition for older adults is about balance and awareness. Hindi lang basta healthy ang label. Pangalawang prutas, saging. Laging laman ng almusal at merienda ng karamihan. Madaling nguyain, mura at hindi na kailangang lutuin. Pero gaya ng mangga, ang saging, lalo na ang hinog na lakatan, ay mataas din sa carbohydrates at fructose. Kaya para sa mga may insulin resistance, high blood sugar o mabagal ang metabolism, ito ay hindi laging good news. Para sa mga nagtatanong kung what is something healthy to eat for breakfast, maraming nutritionist ang hindi agad saging ang irerekomenda lalo na kung wala kang isasamang protein o fiber. At kung madalas kang makaranas ng kabag, hirap sa pagdumi o matigas ang tiyan, baka ito ang dahilan. Dahil ang saging ay pwede ring magdulot ng constipation lalo na kung kulang ka sa tubig at gulay. Kapag senior ka na, muscle strengthening exercises for seniors at healthy eating for seniors dapat ay sabay. At ang pagkain ng saging araw-araw, lalo na sa gabi, ay hindi nakakatulong kung hindi mo binabalanse ng gulay o protina. Kaya kung gusto mong gawing bahagi ng balanced breakfast ang saging, mas okay ito kung nilagang saba, hindi hinog na lakatan. Mas may resistant starch ito na maganda sa digestion ng mga may edad. Ikatlong prutas, pakwan. Akala ng lahat safe ito kasi tubig lang daw. Pero ang pakwan ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang asukal sa dugo. Kaya kahit mababa ang calories, sa mga may diabetes o pre-diabetes, pwede itong magdulot ng hindi inaasahang sugar spike. Kung ang goal mo ay foods to eat daily for optimum health, kailangan mong iwasan ang mga pagkaing mataas ang GI, lalo na kung hindi ka masyadong active at wala kang morning exercise for seniors. Dahil ang katawan, hindi agad nagagamit ang sugar sa pakwan kaya natatambak ito sa dugo. Isa pa, dahil halos tubig at tamis lang ang laman ng prutas na ito, mabilis mo rin itong nakakain ng marami. Akala mo ay konti lang, pero sa totoo 3 hiwa na pala ang naubos mo habang nanonood ng TV. Mas mabuti kung isang tasa lang ng hiniwang pakwan at sabayan ng protina
o fiber-rich na pagkain gaya ng pinakuluang itlog o oatmeal. Pwede pa rin ang pakwan, pero huwag gawing araw-araw. Lalo na kung isa ka sa mga seniors na gusto ng mas malakas na katawan at mas malinis na kidney. Sa totoo lang, marami sa mga prutas na ito ay hindi talaga masama. Pero kapag hindi natin alam ang epekto sa ating katawan, akala nating nakakatulong pero unti-unting nagpapahirap sa loob. At kung senior ka na, mas mahalaga ngayon ang pagiging maingat sa diet. Kaya sa susunod na bahagi ng video, itutuloy natin ang prutas 4 hanggang 1 kawi 6. Isa sa kanila ay akala ng lahat ay superfood, pero delikado pala kung may liver issues ka. Kaya kung andito ka pa, comment mo nga ang salitang isa pa sa baba. At kung may natutunan ka na ngayon pa lang, pindutin mo ang like. At huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mong mapanood ang iba pang videos tungkol sa fruits seniors should never eat. 7 foods seniors must avoid for better digestion at healthy food recipes for good health. Itutuloy sa part 2. Ang dami pa palang hindi natin alam tungkol sa mga prutas na akala natin ay mabuti sa kalusugan. Kaya ngayong part 2, ipagpapatuloy natin ang usapan. At baka yung susunod na prutas, paborito mo rin. Kung isa ka sa mga seniors na gustong mapanatiling malakas ang katawan, malinaw ang pag-iisip at malayo sa mga sakit, ang nutrition for seniors ay hindi lang tungkol sa dami ng pagkain, kundi sa quality at tamang pagpili. Ika-4 na prutas, ubas o grapes. Napakaliit pero napakatamis. Madalas ito sa fruit trays, dessert, at minsan sa fruit juice. Pero alam mo ba, ang ubas ay sobrang taas sa natural sugar. Kapag ikaw ay may edad na at may diabetes o mataas ang triglycerides, ang ubas ay pwedeng makasama sa halip na makatulong. Isang tasa ng ubas ay maaaring may halos 20 gramo ng asukal. Para sa isang senior na gustong magbawas ng timbang o may iniingatang asukal sa dugo, napakabilis ng epekto nito. Bukod pa roon, ang seedless grapes ay kadalasang mas matamis pa. Kaya kung iniisip mong safe naman kasi prutas, dapat mo ring tandaan na kapag hindi mo na-monitor ang serving, para ka na ring uminom ng fruit-flavored soft drinks. Kung gusto mo pa rin ito kainin, limit to 3 or 4 pieces only. At huwag araw-araw. Mas mainam kung isasabay sa pagkain ng healthy vegetables for seniors para mabalanse ang asukal sa katawan. Ika-5 prutas, avocado. Ito na marahil ang pinaka-shocking sa listahan. Sa dami ng social media posts na nagsasabing ito ay superfood, mapapaisip ka, bakit kasama ang avocado sa listahang ito? Well, totoo naman na ang avocado ay may healthy fats. Pero para sa seniors na may liver issues, gallbladder problems o mabagal na metabolism, ang sobrang pagkain nito ay pwedeng magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan o pagtatae. Bukod pa roon, ang avocado ay mataas sa calories. Isang maliit na piraso ay maaaring may 300 calories na agad. Kaya kung hindi ka aktibo, wala kang exercise for seniors at home, at mahilig ka pang mag-avocado shake na may condensed milk, baka imbes na pampalusog, pampataba pa pala. Kung gusto mo pa rin ito isama sa iyong diet for old age person, limitahan lang sa isang slice kada araw. Huwag din gawing panggabi. Mas maganda ito sa tanghali para mas mabilis matunaw. Ika-6 na prutas, langka. Langka. Amoy pa lang mapapalaway ka na. Masarap itong ihalo sa halo-halo, minatamis, o kahit na hilaw na ginisa. Pero sa mga may edad na, may mga kailangang tandaan. Una, ang langka ay gas-forming. Ibig sabihin, pwede itong magdulot ng kabag, bloating, o hangin sa tiyan. Kung isa ka sa mga seniors na madalas makaranas ng leg cramps, hirap sa pagdumi, o hirap matulog, baka hindi mo alam, ang langka ang isa sa mga sanhi. Pangalawa, ito ay mataas sa sugar at carbs. Isang tasa ng langka ay may sugar content na katumbas ng isang buong slice ng cake. Kaya kung iniisip mong natural naman to, tandaan na hindi lahat ng natural ay pwedeng unlimited. Para sa mga nagtatanong kung what to eat in the morning for good health, hindi ito ang sagot kung sensitive ang tiyan mo o may high blood sugar ka. Sa halip, pwede mong palitan ito ng soft healthy foods for elderly gaya ng nilagang saba,
oatmeal, or boiled vegetables. At kung gusto mo pa rin kumain ng langka, pwede naman. Pero maliit na hiwa lang at siguraduhin hindi gabi ito kakainin. Alam, kung nakakagulat, kasi lahat ng ito ay parte na ng pang-araw-araw na pagkain ng maraming Pilipino. Kaya nga't napakahalaga ng awareness lalo na kung ikaw ay senior. Hindi ito tungkol sa pagbabawal kundi sa tamang kaalaman. Ang mga prutas na ito ay may mga benefits. Oo, pero may mga risk din, lalo na kung hindi mo alam kung kailan, gaano karami, at sa anong kondisyon ito ligtas kainin. Sa susunod na bahagi, tatalakayin na natin ang ika-7 prutas. At pagkatapos nyon, bibigyan na rin kita ng recap, mga tips kung paano bumawi kung nakakain ka na ng mga ito. At ano ang mga fruits for seniors na tunay na makakatulong sa katawan mo. Kaya kung andito ka pa, comment mo nga ang salitang 2 sa baba. Kung may natutunan ka, i-like mo ang video. At kung gusto mong malaman pa ang mga best fruits for seniors, healthy snacks for elderly, at easy exercises for seniors to do at home, mag-subscribe ka na. Libre lang, pero malaking tulong. Sa iyo at sa channel na ito, itutuloy sa part 3. Salamat sa patuloy mong panunood. Ibig sabihin, seryoso ka talagang alagaan ang katawan mo, lalo na sa edad na ito. At kung andito ka pa rin, siguradong gusto mong malaman ang panghuling prutas sa listahan natin. Ang prutas na akala ng lahat ay gulay pero isa sa mga pinaka-overlooked na dahilan ng pagsakit ng sikmura o pagtaas ng potassium sa katawan ng seniors. Ika-7 prutas, kamatis. Yes, tama ang narinig mo. Ang kamatis ay isa sa mga prutas na hindi iniisip ng karamihan bilang prutas pero sa totoo lang botanically fruit ito. Madalas itong kasama sa almusal, sinangag, itlog, tuyo o kahit salad. Kaya kung ang tanong mo ay what to eat in the morning for good health, madalas ang sagot ng marami ay kamatis. Pero teka lang, kung ikaw ay may acid reflux, GERD o hyperacidity, dapat kang magdahan-dahan dahil ang kamatis ay naturally acidic. Kapag ito ay kinain sa umaga nang walang laman ng tiyan o sa gabi bago matulog, pwedeng magdulot ito ng pananakit ng sikmura, heartburn at kabag. At hindi lang yan, para sa mga may problema sa kidney function, ang kamatis ay may mataas na potassium content. At kapag hindi na kayang i-filter ng kidneys ang sobrang potassium sa katawan, maaaring makaranas ka ng muscle cramps, irregular heartbeat, o kahit fatigue. Kaya kung ikaw ay isang senior na may iniindang kidney issue, mas makakabuting limitahan o iwasan ang labis na kamatis. Maraming nagugulat dito dahil may mga nagsasabing, di ba good for the heart ang lycopene? Oo, may lycopene nga. Pero ang nutrition for older adults ay hindi lang tungkol sa isang nutrient, kundi sa buong epekto ng pagkain sa katawan. Kung tatanungin mo kung fruits every senior should eat, timeless advice, hindi kasama rito ang kamatis kung may problema, kasatyan o bato. Kaya mahalagang tandaan, hindi lahat ng healthy sa iba ay healthy para sa'yo. Lalo na kung ang pangarap mo ay magkaroon ng healthy lifestyle for seniors, kailangan mong pag-isipan ang bawat kinakain mo. Isang slice lang ng kamatis sa isang araw ay sapat na. Pero kung araw-araw at sangkap pa ng niluluto mong may tomato sauce, ketchup o paste, baka hindi mo na napapansin, sumusobra na. Ang katawan ng senior ay hindi na katulad noong kabataan. Mas mabagal ang metabolism, mas sensitive ang bituka, at mas limitado ang kapasidad ng kidney at atay. Kaya dapat, mas pinipili mo na ang mga pagkaing hindi lang masarap, kundi madaling tunawin at madaling i-process ng katawan. Kung gusto mo ng alternatibo sa kamatis, pwede kang kumain ng boiled carrots, pipino o malunggay leaves bilang side dish. Mas magaan sa tiyan, mas mababa ang acidity at may nutrients pa rin na kailangan ng katawan. Baka sa puntong ito ay iniisip mo, di bawal na halos lahat ng prutas. Hindi po. Ang goal natin ay awareness at moderation. Kaya mga prutas na binanggit natin ay hindi kaaway. Pero dapat nakaayon sa kondisyon ng katawan, edad at lifestyle. Kaya sa part 4, magre-recap tayo ng buong listahan ng 7 prutas.
Ibabahagi ko rin ang mga fruits that heal the body at mga practical na tips kung paano bumawi kung nakasanayan mo na ang mga ito noon. Kasama rin ang ilang daily food for good health na pwedeng ihalo sa almusal, merienda at hapunan ng mga seniors. Kung andito ka pa sa video, i-comment mo nga ang salitang 3 sa baba. At kung gusto mo pang matuto tungkol sa healthy food, for old age persons, 7 fruit seniors should avoid for better health. At anti-aging foods to eat every day, ay like mo na ang video at huwag kalimutang mag-subscribe. Itutuloy sa part 4. Kung nakarating ka hanggang dito, saludo ako sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo lang gusto ang sarap ng pagkain, gusto mo ring tumanda ng malakas, alerto, at may lakas pa rin sa katawan. Kaya ngayong part 4, magre-recap tayo ng certain prutas na akala mong healthy pero may dapat palang iwasan o kontrolin, lalo na kung may edad ka na. Sabay na rin tayong mag-reflect kasi baka isa o dalawa sa mga ito ay araw-araw mong kinakain pero hindi mo alam. Kaya pala madalas sumasakit ang tiyan mo, tumataas ang asukal o mabilis kang mapagod. Recap: 7 prutas na akala mong healthy pero maaaring makasama sa seniors. Una, mangga. Matamis at paborito ng marami pero mataas sa asukal. Kung diabetic ka, ang sobrang mangga ay delikado. Para sa healthy food for old age person, mas mainam kung kalahating slice lang at huwag araw-araw. Pangalawa, saging. Madaling kainin, yun ibusog agad. Pero mataas sa carbohydrates, pwedeng magdulot ng constipation at sugar spike kung hindi binabalanse. So halip, pwede mong piliin ang nilagang saging na saba. Mas maganda ang fiber at hindi agad nagpapataas ng blood sugar. Pangatlo, pakwan. Akala natin ay tubig lang, pero may mataas na glycemic index. Delikado kung may diabetes. 1 tasa lang ang dapat kainin at huwag gawing araw-araw. Pang-4, ubas. Maliit pero mataas sa natural sugar, lalo na ang seedless grapes. Para sa nutrition for seniors, limitahan sa 3 hanggang 4 na piraso lang kung talagang gusto mo. Pang-5, avocado. Healthy fat? Oo. Pero kung may liver or gallbladder issues ka, ito ay pwedeng magdulot ng kabag o pagtatae. Para sa daily food, for good health, limit to 1 small slice per day. Walang halo, walang condensed milk. Pang-6, langka. Masarap sa halo-halo pero gas-forming at mataas sa sugar. Pwedeng magdulot ng kabag at pagtatay. Bilang healthy snacks for elderly, hindi ito ideal kapag gabi o walang laman ang tiyan. At ang pampito, kamatis. Oo, prutas siya at acidic. Kung meron kang acid reflux, ulcer o kidney issues, ang kamatis ay dapat bawasan. Gaya ng sabi ko, ang fruit seniors should never eat ay hindi dahil sa masama sila, kundi dahil hindi na sila akma sa katawan mo ngayon. Alam ko, parang ang dami bawal, pero hindi ito tungkol sa pagbabawal. Ito ay tungkol sa tamang kaalaman. Sabi nga ng mga doktor, hindi mo kailangang gutumin ang sarili mo para maging healthy. Ang kailangan mo ay tamang pagpili sa tamang dami. Kung iniisip mo, kumakain na ako ng marami sa mga iyan dati pa. Late na ba ang lahat? Ang sagot, hindi. Laging may paraan para bumawi. Narito ang ilang timeless advice para sa mga seniors na gustong ayusin ang diet nila ngayon din. Una, simulan mong mag-journal. Isulat kung ano ang mga prutas na palagi mong kinokonsumo. Alin sa mga yan ang kasama sa sheet na tinalakay natin. Pangalawa, hanapin ang kapalit. Gusto mo ng mangga? Baka pwedeng papaya na lang. Gusto mo ng grapes? Subukan mo ang melon o santol na hindi masyadong matamis. Kaya nga maraming dietitian ang nagre-rekomenda ng fruits that heal the body, gaya ng bayabas, chico, o saging na saba. Kasi hindi lang sila masustansya, madali ring matunaw. Pangatlo, sabayan ng galaw. Kahit konting stretching, lakad-lakad, or morning exercise for seniors at home, makakatulong ito para ma-process ng katawan ang kinain mo. Ang simpleng paggalaw ay nakakabawas ng sugar sa dugo, nagpapalakas ng muscles, at nagpapasaya ng pakiramdam. Kaya kahit sa loob lang ng bahay, subukan mong mag-active aging exercises.
At higit sa lahat, huwag mong hayaan na edad ang magdikta sa kalusugan mo. Ang katawan, kahit senior na, ay kayang magbago at lumakas basta't binibigyan natin ito ng tamang suporta. Tandaan mo, hindi kailangang perfect ang diet. Kailangan lang aware ka. At kung may senior ka sa bahay na hindi na makapagdesisyon ng tama sa pagkain nila, tulungan mo silang maintindihan ang mga ganitong kaalaman. Sa susunod na bahagi, Part 5, tatalakayin natin kung ano ang mga alternatibong prutas at pagkain na pwedeng kainin araw-araw para sa malakas na katawan, malinaw na isipan, at maayos na pagdumi. Kung gusto mong malaman ang best foods for seniors, doon natin pag-uusapan yan. Pero bago yan, comment mo nga ang salitang 4 sa baba kung nandito ka pa. Kung gusto mong tuloy-tuloy ang pag-improve ng diet mo, like this video at subscribe ka na para sa iba pang senior health and fitness tips na safe, makabayan, at practical. Itutuloy sa Part 5. Ngayon na alam mo na kung anong mga prutas ang dapat iwasan o bawasan. Ang tanong naman, ano ngayon ang pwedeng kainin ng isang senior araw-araw para maging malakas, matalino, at buhay na buhay? Ito ang pag-uusapan natin dito sa Part 5, ang mga pagkain at prutas na ligtas, masustansya, at talagang makakatulong sa katawan ng mga seniors. Kasi gaya ng sinabi natin, hindi sapat na iwasan lang ang bawal. Kailangan ding palitan ito ng mas mainam. Una sa listahan, bayabas. Simple pero powerhouse. Mataas sa vitamin C, nakakatulong ito sa immune system, lalo na kung senior ka at madaling kapitan ng ubo at sipon. Ang bayabas ay may mababang glycemic index kaya safe para sa may diabetes. Isa ito sa mga prutas na inirerekomenda ng Senior Health Hub bilang isa sa mga 3 fruits you must eat. At higit sa lahat, mataas ito sa fiber, kaya magandang solusyon sa problema ng maraming matatanda, hirap sa pagdumi. Pangalawa, papaya. Para sa mga seniors na may kabag, bloating o mabagal ang metabolism, ang papaya ay natural na pampalambot ng tiyan. Ito rin ay may enzymes na tumutulong sa digestion, kaya hindi lang pampalusog sa katawan, pampakinis pa rin ng kutis. Kung iniisip mo kung anong fruits every senior should eat, papaya ang isa sa mga unang sasabihin ng dietitian. Pwede itong gawing bahagi ng healthy breakfast para sa mga seniors. Isang hiwa lang, may kasamang itlog o oatmeal. Ayos na. Pangatlo, chiko. Ito ay underrated pero napaka-nutrient dense. Bukod sa potassium, ito rin ay may zinc at antioxidants. Kung gusto mong magkaroon ng mas malakas na muscles at energy sa araw-araw, magandang idagdag ang chiko sa weekly prutas rotation mo. Isa, pamasti soft food na madaling nguyain at ligtas kahit may pustiso. Pang-4, berries gaya ng blueberries o strawberries. Kung kaya ng budget mo, ang mga berries ay napakataas sa antioxidants. Nakakatulong ito sa memorya, paningin, at kalusugan ng utak. Kaya kung may Alzheimer's o dementia sa pamilya, ito ang isa sa mga anti-aging foods na pwedeng makatulong sa pagbagal ng sintomas. Pwede mo itong ihalo sa oatmeal, yogurt, o gawing merienda sa hapon. Pang-5, malunggay. Hindi nga siya prutas, pero hindi pwedeng hindi banggitin. Isa ito sa mga best vegetables for seniors. Ang malunggay ay punong-puno ng calcium, iron, at vitamin A. Madali lang itong idagdag sa munggo, sopas, itlog, o kahit sa lugaw. Kung may problema ka sa buto, madaling mapagod, o madalas ang pamamanhid, baka kulang ka sa mga nutrients na ito, isama na rin sa listahan ng mga ito. Nilagang saging na saba, boiled carrots kamote, o sweet potato oatmeal boiled egg. At syempre, sapat na tubig araw-araw ito ang mga pagkain na pwedeng kainin araw-araw ng isang senior para maging malakas, alerto, at masigla. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling imported food. Ang kailangan mo lang ay disiplina at tamang impormasyon. Mas epektibo ito kapag sinamahan ng galaw sa katawan. Kahit konting stretching, lakad sa bakuran, o simpleng full body workout para sa seniors sa bahay, malaking tulong na ito. Kahit 15 minutes sa umaga ay nakakatulong sa circulation, sa energy,
at sa mood. Sa edad natin, simple habits lang ang kailangan, pero kailangan gawin araw-araw. Hindi mo kailangang perfect ang diet. Kailangan lang ay consistent ka sa pagpili ng healthy eating for seniors. Kung may apo ka o anak sa bahay, pwede mong ituro ito sa kanila kasi minsan ang senior pa ang mas may alam kaysa sa mga mas bata. Sabihin mo sa kanila kung bakit hindi dapat sobra ang mangga o bakit mas mabuting kainin ang bayabas, papaya at malunggay. Sa part 6, ibibigay ko na ang pang-araw-araw na guide o routine para isabuhay ang mga natutunan mo mula part 1 hanggang ngayon. Simpleng routine pwedeng sundan ng kahit sinong senior. Kahit may sakit, kahit walang budget, kahit nasa bahay lang. Kung andito ka pa, i-comment mo nga ang salitang 5 sa baba. Kung may natutunan ka, pwede mong i-like ang video para mas maabot din ito ng ibang seniors. At kung gusto mong matuto pa tungkol sa healthy lifestyle for seniors, pwede kang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod. Itutuloy sa part 6. Ngayong natapos mo na ang buong listahan ng 7 prutas na dapat iwasan o limitahan ng mga may edad at nalaman mo na rin kung ano ang mga pwedeng kainin araw-araw para manatiling malakas, ang tanong ngayon ay ito: paano mo ito isasabuhay? Maraming seniors ang nagsasabing, ang hirap naman baguhin ang nakasanayan. Pero ang totoo, hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Ang kailangan mo lang ay isang simpleng routine na inuulit araw-araw. Hindi ito kailangang perpekto. Kailangan lang ay kaya mong panindigan. Narito ang isang simpleng guide para sa iyo, para sa kahit anong edad, kahit anong kondisyon mo ngayon. Ito ang routine na tumutulong sa marami para bumalik ang lakas, linaw ng isip, at sigla sa katawan. Una sa umaga, bago ka kumain, uminom ka muna ng isang basong maligamgam na tubig. Pampagising ng organs mo yan at tumutulong sa digestion. Kung kaya mo, mag-stretching ng 5 minuto lang. Simple lang. Ikot ang balikat, igalaw ang leeg, iangat ang braso. Ito ang tinatawag na stretching exercises for older people. Hindi kailangan ng equipment, pero malaki ang epekto. Araw-araw mo lang gawin at mararamdaman mong unti-unting gumagaan ang katawan mo. Pagkatapos, kumain ka ng simple at malinis na almusal. Isang hiwa ng papaya o bayabas, may kasamang itlog at lugaw o oatmeal. Ito ang tinatawag na healthy breakfast for old age. May fiber, may protina at hindi matamis. Iwasan mo ang mangga, saging na lakatan o ubas sa umaga, lalo na kung may diabetes ka. Sa kalagitnaan ng umaga, kung gusto mong magmeryenda, pwede kang kumain ng nilagang saging na saba o isang hiwa ng chiko. Kasabay nito, kung kaya ng katawan mo, maglakad ka lang ng konti sa loob ng bahay. Pwede mong sundan ang mga easy exercises for seniors to do at home. Hindi kailangang pawisan ng todo. Ang mahalaga, gumagalaw ka. Sa tanghalian, iwasan ang sobrang maaalat at matatamis. Ulam na may gulay gaya ng malunggay, monggo o pinakuluang carrots. Para sa dessert, huwag ka nang kumain ng prutas kung kumain ka na sa umaga. Tandaan mo, kahit healthy, kapag sobra, pwede pa ring makasama. Sa hapon, magpahinga ka. Pero kung kaya, gumawa ka ng kaunting aktibidad. Magwalis, magligpit, magbasa o makipag-usap sa mga apo mo. Ang mga aktibidad na ito ay parte ng healthy lifestyle for seniors. Hindi lang ito para sa katawan, para rin ito sa isip at emosyon. Sa gabi, iwasan ang langka, kamatis o pakwan. Mas maganda kung sopas, gulay o sabaw lang ang kakainin mo. Kapag busog ang tiyan bago matulog, mas mataas ang chance na magising ka sa madaling araw. At alam nating lahat, ang tulog ng isang senior ay kayamanang dapat alagaan. Pagkatapos ng hapunan, uminom ng tubig at mag-relax. Kung gusto mong manood ng TV o makinig ng radyo, ayos lang. Pero bago matulog, subukang magdasal, huminga ng malalim. At isipin kung ano ang mga tamang ginawa mo ngayong araw. Ito ang tinatawag na routines for a balanced senior life. Simple lang, pero kapag inulit mo araw-araw, magiging automatic ito sa katawan at isipan mo. Tandaan mo,
Hindi mo kailangang magbago ng todo sa isang araw. Kahit isa lang sa mga nabanggit natin sa video na ito ay maisama mo sa araw-araw mo. Malaking tagumpay na yon. Kung minsan ka man magkamali, okay lang. Tungi bahalaga bumabalik ka sa tama. At kung nakaramdam ka ng inspirasyon habang pinapanood mo ito, ibig sabihin handa ka ng alagaan ang sarili mo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Sana ang buong serye ng video na ito ay nakatulong sa iyo. Mula part 1 hanggang ngayon, ang goal natin ay iangat ang kalusugan, linawin ang isipan, at bigyan ka ng tamang direksyon. Kung gusto mong balikan ang video, pwede mong ulit-ulitin. Pwede mo ring ibahagi ito sa kaibigan, kapitbahay, o anak mo para mas maraming senior ang makaiwas sa maling akala tungkol sa prutas at pagkain. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo nga ang salitang 6 sa baba. I-like mo ang video kung nakatulong ito sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos tungkol sa healthy eating for seniors, anti-aging foods, at simpleng routines na pwedeng sundan araw-araw, mag-subscribe ka na. Ang kalusugan mo ay kayamanan. At kahit may edad ka na, pwede mo pa rin itong palakasin. Maraming salamat sa panonood. Ingat ka lagi.